The Philippines is open to the future. We are open to business and innovation. Our arms are open to a future where clean energy is the norm. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mensahe sa naganap na ceremonial switch-on ng first solar baseload power plant sa Pilipinas na Citycore Solar Batangas 1. Ito ay isa sa mga hakbang ng administrasyon tungo sa paggamit ng sustainable at renewable energy, kung saan inaasahang makakapagbawas ito ng carbon emissions ng higit 265,933.5 tons habang nakakapagbigay kuryente sa halos 158,300 na mga households. Parte din ito ng Energy Transition Plan ng bansa na maging 50% renewable energy dependent by 2040. Samantala, tumungo rin ang Pangulo sa San Pablo, Laguna upang pangunahan ang inaugurasyon at awarding ng mga bagong bahay at lot units sa St. Bart Southville Heights. Binigyang diin ng punong ehekutibo ang pagtutulungan ng Department of Transportation, National Housing Authority at local government ng Laguna upang maging matagumpay ang naturang proyektong naghatid ng tahanan para sa mga informal settler families. Mula sa pagbibigay ng tahanan, paghubog naman ng kinabukasan ang binigyang importansya sa National Culminating Activity ng Tara Basa Tutoring Program sa University of Makati sa Taguig. Isang programang tumutugon sa problema ng edukasyon at nagbigay kita sa mga college student at magulang. Pinag-isipan at ipinatupad ng may malasakit at pagmamahal sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating kabataan. Ito po ang diwa ng Tara Basa Tutoring Program. Ito ang tunay na diwa ng serbisyo publiko. Higit 300,000 nahihirapan at hindi nakakapagbasa na elementary students ang nakatanggap ng tutoring ukol sa reading at comprehension skills mula sa 34,000 na 2nd to 4th year college students mula sa low-income households na nagsilbing tutor. Ang mga college students na ito ay sinanay at nakatanggap din ng bayad para sa kanilang inabot na tulong. Pinagdiwang din ng mga government-owned or controlled corporations o GOCCs sa 2025 GOCCs Day celebration sa Malacanang. 53 ang kinilalang GOCC sa naging seremonya. 15 dito ay nagremit ng higit tig-1 bilyong piso. Sa sumunod na araw naman, binigyang pugay ang mga newly promoted generals at flag officers ng the Armed Forces of the Philippines sa naganap na oath-taking sa ceremonial hall ng Malacanang Palace. Hinimok ng punong ehekutibo na ipagpatuloy ng AFP ang kanilang sigasig sa pagbantay sa kapayapaan ng bansa. Dumalo din ang Pangulo sa naganap na DSWD Walang Gutom Kitchen sa FB Harrison, Pasay City, kung saan hindi lang namahagi ng pagkain, kundi nakisabay at nakipagkwentuhan din ang Pangulo sa mga benepisyaryo. Asahan po ninyo, ang gobyerno ninyo nandito, binabantayan kayo, inaalalayan kayo, at titiyakin namin na maaalagaan namin kayo sa lahat ng inyong pangangailangan. Sa parehas ding araw na iyon, mainit na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang Deputy Minister of Cabinet Affairs for Competitiveness and Experience Exchange ng United Arab Emirates na si Abdullah Nasser Mohamed Luta sa naging courtesy call sa Malacanang Palace. Dito ipinahiwatig ng punong ehekutibo ang kanyang pasasalamat sa UAE government sa kanilang pagsuporta sa kaayusan at kaligtasan ng mga Filipino workers sa UAE. Gayon din sa pakikipagpartner ng naturang bansa sa Pilipinas sa iba't ibang nakakatulong na inisyatiba. Nagpahiwatig din si Deputy Minister Luta sa interes ng UAE sa pagpapatibay ng bilateral relations sa pagitan ng dalawang bansa. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.